Okay mga Lods, this would be the saddest moment in DDS history. Kasi hindi na po makakawala si Tatay Digong until matapos yung trial. Which is siguro, for all intent and purposes, that's going to be the rest of his life. Hey! Well, that's justice for you. You do the crime, you do the time. Pero mamaya na si Robin Padilla, magkwentuhan muna tayo dito. The family accepts the ICC Appeals Chamber. Ito kasi yung pamilya Duterte. Una sa lahat, yung acceptance nyo sa nangyari, dapat matagal na yan. Kasi nga, whether you like it or not, kung ano yung magiging decision nila, that's out of your hands already. At saka, di ba, si Duterte naman yung, yung counsel niya, si Sara, ewan ko, hindi ko alam eh. Pero, ang point ko rito, whatever the decision of the ICC is, whether you reject or accept it, it doesn't really matter. Kumbaga, ano na lang yan eh, para lang pakita sa inyo na strong sila. Pero in reality, it's really garbage kung ano yung nafe-feel nila. Kasi nga, well, ginawa naman ng tatay nyo, umamin siya eh. Gusto mo, play pa natin. Rights in this country. May iyak si nanay, kala mo naman talaga, kamag-anak niya si ano. Ito ba yan? Saan ba yan? Oh, play natin. Tagal na po pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair. Ayan, nandiyan ka na sa ICC ngayon. Anyway, tuloy na natin to. We will continue to work with the defense team on the case and we will keep supporting former President Duterte with our daily conversation. Kasi nga, hindi, alam nyo kasi, ang ICC naman, sobrang ganda ng facility nila doon. Para kang nasa hotel, ganun yung dating niya. Kumbaga hindi siya pinababayaan doon. It's similar to a retirement home. Yun yung iniisip ko doon eh. Kasi kung nasa kulungan ko siya, kanyari nasa Bilibid siya, nahoyo siya sa Bilibid, di ba? Eh di ano siya doon? Mas mahirap yung buhay niya doon. Doon hindi naman. And yung mga conjugal visits and yung mga visits sa family, multiple times pinapayagan yan. And if you actually try to understand yung sinasabi ni Sunny Trillanes, pwede nga siyang tawagan at any time eh. So, in reality, hindi talaga mahirap yung buhay niya doon. Wala nga lang siyang political power. Yun yung nawala sa kanya eh. Talagang literally, ginatpunch siya pababa ng impyerno ibig sabihin ba tinanggalan siya ng power, pinilay siya ng kapangyarihan. So he is just a regular old man there. Wala siyang power over anyone. He cannot command the ICC, he cannot command the guards, he cannot command his followers kasi walang contact in the outside world eh. 'Di ba? So alam mo 'yon, it's good na nangyari 'yon. Ibig sabihin talaga, if may political will talaga ang isang gobyerno, papanagutin nila kahit sino. Ganun talaga. Okay, we thank you who prayed with us today. Okay, so kasi nagkaroon ng 24 hours na prayer vigil. Makita natin yung prayer vigil. Ang sarap. Alam mo, it's the best time talaga na gumawa ng meme ngayon. Ayan. Prayer denied. Eh. Pati yung prayer na deny, ganun kalala ito. Ano bang a-expect nyo? Alam mo, whether naniniwala ka sa Diyos or hindi, parang it makes sense na ma-deny yung prayer niya. Di ba sabi niya ganun, what a stupid God daw? Gumanon siya, di ba? Naalala nyo yun? O nakalimutan nyo na, may collective amnesia na naman tayo, mga Lods. Di ba? Point here is that, this is not a good person, itong tao na to. Huwag kayo masyadong mag-gravitate towards him. Marami pang politiko dyan, di naman nauubusan yan eh. Anyway, last but not the least, di na tayo magtatapos. Kasi medyo mahaba-haba ito. Let's go. Yung reaction nyo lang po dun sa naging decision po ng ICC na i-deny yung request or yung motion for interim release that ni dating Pangulong. Malungkot siyempre kasi okay, malungkot. Ay ni Sara Duterte. Si Sara Duterte. Nangyari? Ito. Tagal kong inantay yun eh. Medyo nakatutok na ako sa TV kanina eh. Kaya nga ako umalis sa play. Ito bang si Robin Padilla? Ano ba yung trabaho niya? Taga-yoyo lang ba siya ng, di ba, senator siya ng Republika ng Pilipinas? Bakit sobrang
yung bibig niya laging dikit na dikit sa puwet ng mga Duterte. Why is that? Hindi ko gets eh. I mean, merong mga subtle alliances. Kita naman yun. Pero ito kasi hayag na hayag eh. Nakakadiri na. Alam mo yun? Like, every time I buy anything dito sa bansa natin, a part of it, a fraction of it goes to him. Di ba? Kayo din eh. Pag magtatrabaho kayo ng 8 oras, sa bawat minuto na trabaho nyo, merong isang microsecond doon na mapupunta kay Robin Padilla. And then this man is talking about his politics. With open arms and open legs sa buong mundo na hayagan, di ba? It's kind of, well, para sa akin, it's idiotic yung ganitong galawan. Tanga-tanga eh, di ba? Ito Larry Sandali, nagkat ako, nanood ako, nagkantay ako. Pero nung nagbabasa na yung judge, sabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Hindi ba dapat dati pa, nung dinala doon? Kasi ganito nyo isipin yung naging decision ng ICC. Why would they return Duterte? Why? What's the point? Magiging kangaroo court lang talaga sila. Magiging totoo lang yun kung sinoli nila dito si Duterte. One of the biggest catch nila yan sa buong history nila. Asian president, first pa yan. So why would they return it? Sobrang pangit ng optics na yun doon. Dapat simula pa lang, sinet nyo na yung sarili nyo na hindi na siya aalis doon. Kasi kung alam nyo yung kung kahit na nakikinig kayo ng konting balita, you know, na malabo na talagang bumalik. Di ba sinasabi ko sa inyo yan noon pa? Ako, hindi naman ako senador, hindi nga ako abogado, hindi nga ako pol-sci major eh. I just watched the news. I watched the news from both ends. Yung DDS camp, pinanonood ko, unfortunately. Buti nga, kumikita pa ako sa inyo eh, di ba? Kasi kada content ko sa inyo, pera yan eh, di ba? Tapos, pinakikinggan ko din yung mga lawyers for both sides, yung kay Kaufman, yung sila Attorney Conti, and na-realize ko talaga na malabo nila talagang isoli si Duterte. Noon pa lang. Meaning to say, dapat may contingency na kayo dyan na pag hindi umuwi. Kasi everyone was hoping, yung mga sanggigilid na DDS, yung talagang umaasa sila that somehow may kapangyarihan kayo to change anything. Wala na. Yun yung gusto kong iduldul dito eh. Wala na talaga. It's over. Wala na kayong mababago dito. Promise ko sa inyo. Yung pag-asa na lang dito is for Sara to win. And ngayon, nagkaka-cracks na yun eh. Yung road to victory niya na yun. There is, na siya eh. She is still favorite to win, pero vulnerable na siya. Okay? Dati kasi invulnerable eh. Ngayon kasi may vulnerability na eh. Tuloy natin. Malungkot na to. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Kasi inasahan natin yun. Diba? So, yan yung pinupoint out ko eh. Ba't nila inaasahan yun? Why would the ICC, first and foremost, return Duterte? It's a bad optics sa kanila yun. They would look like a real kangaroo court pag sinoli nila dito si Duterte. After that halabaloo na bitbitan sa sasakyan sa eroplano, they would just return Duterte because you said so. Alam nyo, eto sinabi ko na din to noon pa lang, kung nakikinig kayo sa akin dati pa, sinabi ko sa inyo, di ba? Na ang sisira sa chance ni Duterte bumalik dito ay sila din. Nung simula pa lang, kung hindi nyo binabash yung ICC, baka bumalik pa yan eh. Binash nyo. Ayan, nga. Di ba? Tandaan na si Digong. Again, it's not about the tanda eh. Tandaan natin yung piston 5, di ba? Yung piston 5 na nakulong sa nung pandemic. 'Di ba? Mga matatanda din 'yun. Anong kasalanan nila? Nagtrabaho. Eto, hindi pumatay ito, umamin eh. Gusto mo play pa natin, no? Hindi naman tayo humihingi ng kahit na hindi naman sa threat kasi sinasabi threat. Hindi, yung kita mo tong tanga na to talaga. Kaya ewan ko ba kung ba't binoto nyo to yan. Bobobo nyo rin eh. Kita nyo, hindi naman yung person yung threat, it's his influence. 'Di ba? Hindi naman yung perception of power niya. Ano yung sinabi sa Game of Thrones? Power resides where men wants it to reside, 'di ba? Yung sinabi ni Varys kay Littlefinger, kay Tyrion Lannister.
ano ba yun? Who is more powerful? The king, the executioner, or the king, the sellsword, or the rich man, 'di ba? ang naging power is an illusion. Yun eh. Ang problema dito sa Pilipinas, the Duterte power is still there. Malakas pa rin naman sila. It's not yet an illusion here. Pero it's being revealed as the foundation is weak already. Nakikita mo, umuuga na eh. Konting tulak na lang, it's over eh. And ngayon, kita mo, they are in disbelief. Kasi kita nyo, hindi na pagbiyan. Well, dati ko pa sinasabi sa inyo yan. Hindi na parehas ng generation, hindi naman generation. Hindi na parehas ng time noon, nung 2018, yan 2018 to 2022. Iba na, sobrang iba na. And it will change abruptly. Pag naiba na, pag wala na sila Marcos, it's going to change. The landscape will change. And people like Robin Padilla, they are the first one to be extinct. Trust me. Paano naging threat yung matanda? Di ba? Yan ang mga stupid na ganyan. Siyempre, decision nila. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Anyway, yun lang naman po yung sa akin. Masaya ako ngayon dahil kulong si Duterte. I told you so. Gagay mga